this day, as only you can do. Show me the path I need to take to the like you. Grow me, Lord, grow me through and through, so that every part of me can be used by you. Mold me, Lord, change me day by day. Fill the yielded heart of me and grow me, Lord, I pray. Grow me, Lord, grow me through and through, so that every part of me can be used by you. Mold me, Lord, trace me day by day. Fill the yielded heart of me and grow me, Lord, I pray. Grow me, Lord, I pray. Grow me, Lord, I pray. Thank you sa special no ni Brother Boy ni Sister David kung na-bless mo say amen. Okay, ato na manindog tang tanan mga higala. Ato na ta sa to mensahe. Let's go. Let's get our Bible and let's open our Bible to the Gospel of Luke chapter 11. Luke chapter 11 mga igsoon. Unya magbasa ta dinhi sugod sa bersikulo 1. Luke chapter number 11. Unya mag-adto ta diri sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 13. Kung nana mo say amen. Ang pulong sa Dios nagaingon diri sa ato, and it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. And he said unto them, when ye pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, as in heaven so in earth. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Verse number 5. And he said unto them, which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me 3 loaves. For a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him. Verse 7. And he from within shall answer and say, Trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee. Verse number 8. I say unto you, though he will not rise and give him because he is his friend, yet because of his importunity, kanang word importunity means ang iyang pagkamapadayunon, he will rise and give him as many as he needed. And I say unto you, ask, and it shall be given you, seek, and you shall find, knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent? Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Ang Ginoo magpanalangin sa iyang pulong, amputan, no? Yun nato mga mata.
Let us pray. Father in heaven, salamat Lord sa imong mga pulong karong gabi. Salamat sa mensahe. Panalangin ni Lord God ang imong mensahe para sa imong makatawhan. Panalangin ni imong makatawhan samtang sila maminaw mudawat niini. Panalangin ni Lord ang imong alagad nga magdala sa imong pulong, magwali sa imong pulong para sa imong makatawhan. Lord, please use me and empower me. Help me, Lord. Strengthen my body, strengthen my spirit, and fill me, Lord God, with your Holy Spirit. Kay Lord, wala ko'y mabuhat kung wala kay. Pray Lord nga kung unsa ang imuhang gusto Ginoo nga itudlo sa imong makatawhan karon Lord, kini ang mahitabog ang matuman karong nga gabi. Lord God, amo itugyan sa imong nabilin nga oras karon sa preaching ug panalangin ni Lord God ang nabilin nga oras sa among panimbahon karon. Kini Lord, among ginaapo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo nga among manluluwas. Amen. Salamat pwede na mo maglingkod. Ang atong pagahisgutan karong nga gabi mga higala is mahitungod sa kining pag-ampo. The question ang kinahanglan nato tubagon karong nga gabi is how to get God's attention, no? How to get God's attention. Paano nato makuha ang attention sa Ginoo? Kay balo mo unsa ang usa sa mga gikinahanglan karon sa kalibutan and even mga higala sa ato ang mga kasimbahanan. Kay balo ba mo? Usa sa mga gikinahanglan mga higala, usa sa mga greatest need karon sa church is more prayers and more prayer warriors. Mao na siya mga igsoon ang usa sa mga pinakadako nga need karon sa atuang panahon. That's right, we need more people nga mo-devote sa ilang kaugalingon diha sa pag-ampo sa Ginoo. You know, daghan kayo sa mga katawhan sa Dios karon, they spend much time sa ilang work nila, they spend much time sa sa pagbuhat diya sa buluhaton sa Ginoo, but they never accomplish anything for God. Kay balo ba mo ngano? Why is it may na mga uban gatrabaho sila pero it seems kay ang ilang paghago walay bunga? Why is it nga nang may mga uban nga mga Kristiyano nangalagad sila sa Ginoo but ngano man murag wala sila ma-accomplish? Well, usa sa mga problema mga higala is maybe kulang ang ilang pag-ampo nila. Higala sultihan mo, kung gusto ta maka-accomplish yung dako nga butang diya sa Ginoo, kinahanglan ta mag-ampo gyud pag-ayo diya sa Ginoo. Amen. If we do not take the time to pray, we can never expect God to bless our efforts. So it is prayer that brings us into His awesome presence. So kung ikaw mag-ampo ka mga higala, no, mao ni magdala sa imuha diha sa presensya sa Dios. O di ba nindot ang paminaw kung mabati nato ang presensya sa Ginoo. In fact, the Bible encourages us to come boldly unto His throne of grace. Ngano man, if we enter into His throne of grace, we may obtain mercy and we can find grace to help in time of need. So in times of our need, pag naay mga need mo arise sa tuwang kinabuhi, kita gi-encourage mga higala sa pulong sa Dios nga muduol ta diha sa presensya sa Ginoo. Musulod ta diha sa throne of grace. Even though we are not worthy to enter into God's throne of grace mga higala, yet kita gi-encourage ta nga musulod diha sa iyang throne of grace. Amen? If we want God's help sa tuwang kinabuhi, kinahanglan ta muduol sa Ginoo. Kinahanglan ta musulod diya sa iyang presensya. It is the God who answers prayer that changes circumstance and touches lives. Amen? It is prayer that marks the difference between mediocrity and greatness in the Christian life. Now, dinhi sa passage nga ito ang gibasa may gala, usak kabutang gipangayo sa mga tinun-an diha kang Hesukristo. Wala sila nangay kwarta, wala sila nangay karaugan, wala sila nangay og bisag unsa nga butang diha kay Hesukristo. Instead, ang ilahang gihangyo kay Ginoong Hesukristo, Lord, teach us to pray. Amen. Kay pila na kahigayon mga igsoon, samtang sa daghan ng higayon nga sila nagsigi og uban kang Hesukristo, sige nila makita ang ilang agalon nga nagaampo. Unya, pinaagi mga higala sa pag-ampo ang atoang Ginoong Hesukristo, nakabuhat siya og mga dagko nga mga butang. Nakabuhat siya og mga milagro. Amen. And karon nangayo mga igsoon og tabang ang mga disciples.
ug ang ilahang gipangayo mga igsoon diha kay Ginoong Hesukristo, Lord, teach us to pray. Karon nga gabi mahigala, quickly akong ihatag sa inyo how to get God's attention. To kay many times siguro no kita gaampo ta, but it seems my igsoon God is not moving in our prayers. Gaampo ta pero murag ang Ginoo wala man natandog sa atong pagampo. Gaampo ta pero murag wa nato nakuha ang attention sa Ginoo. Gaampo ta pero murag wala siguro wala ginapaminaw mga igsoon, wala ginatubag sa Ginoo atong mga pagampo. Ngano ka mga igala? Well, tudlo ato mga igala unsa ang proper way sa pagampo mga igsoon. Kay kung proper ang atuang pagampo diha sa Ginoo, I believe mga igala ang Dios motubag sa atong mga pagampo. Kung tama ang atuang paagi sa pagampo, nagtuo ko mga igsoon nga makuha nato ang attention sa Ginoo. O kibalo ko kamo dinhi gusto mo nga kung magampo mo, no? Dunggon mo sa Dios og tubagon niya ang inyong mga pagampo. Well, gituduan ta diri sa atong Ginoong Hesukristo unsay proper way sa pagampo if we want to get God's attention. Kaning tulo ka butang mao'y dapat buhaton nato. Una sa tanan mga igala, in praying to God and in order to get God's attention, number one, we must have a proper motive. We must have a proper motive in praying. Now, din sa atong gibasa in verse number 1, tanaw niyo balik in Luke chapter number 11, the Bible says, "And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray." Amen. Mao nay tama mga igsoon nga motibo. So tanawa, prayer must come from a heart that is properly motivated. Kung mag-ampo ta, inig mag-ampo ta mahigala sigurohon nato nga unsa man ang atuang prayer is kanabitong kuan, ang kanatong prayer mao ang kabubuton sa Dios matuman sa atong kinabuhi. Amen. Mao nay tama nga pag-ampo nga ang iyang kabubuton para sa atong kinabuhi maoy matuman, dili ang atuang kabubuton o ang atuang kagustuhan. Now, tanawan ninyo may gala sa Biblia, ngano kaha nga naay mga pag-ampo sa uban nga mga katawan sa Dios wala gigran sa Ginoo. It is because mali ang ilahang motive sa pag-ampo. Iabring yung mga Biblia in James chapter number 4 in verse number 2. Moadto ta kadali diha mga igsoon sa James chapter 4 in verse number 2. Nagingon diri ang pulong sa Dios sa atua in verse number 2 sa James chapter number 4. Kamo nagkaibog ug wala nakaangkon. Amen. Mao ni usa ka butang nga bantayan nato. Usay no kung natin makita ba no sa atong palibot nato, usay maibog ta. Unya kung natin makita yun na mao day na ato pangayon day sa Ginoo. Usay kani mga pag-ampo nato ba kanami ang ginapangayon nato sa Ginoo ba kay kuan lang ba kanay nung kuan bunga lang sa atong kaibog nato. Kaya naibog ta sa uban, nakita nato ni so nainganyo tani or nagka-interest tani, then pangayon day nato sa Ginoo. Sultan mo, dili tanan nga mga butang nakita ni mo may gala para sa imuha. Amen? Although, ikaw gusto ka ingon ana, pero kung ang naay mong design ng Ginoo sa imong kinabuhi, kung kana nga butang, wala na gidesign sa Ginoo para sa imong kinabuhi mga higala, then dili yun niya na ihatag sa imo. Because ang Diyos na siya specific nga kanang gidesign para sa imong kinabuhi. So kung na-siya ka ng specific nga disenyo sa imong kinabuhi, na po siya mga specific nga mga butang nga giandam para sa imong kinabuhi. Amen? Na mga trabaho, na specific nga trabaho, na specific nga mga tao, nga iya hang gi-prepare para sa imong kinabuhi. So ang nindot gyud nga buhaton nato kung kita mag-ampo, Lord, unsa man ang imuhang kabubuton para sa akong kinabuhi. Careful ta may galaha nga kung unsa ang kanang bitong nasa tong kasing-kasing, dili dapat. Ngano man, the heart is deceitful and desperately wicked. Amen. Usay kitang ma-deceive lang ta sa tong heart. So natin makita, maibog ta. Amen. Okay, para sa mga
young people, mga teenagers, makita sila kaning babae o lalaki na nakagusto sila, nakita nila, naibgan nila, hindi pangayon nila sa Ginoo. Di na paminaw, kung dili tumao ang kabubuton sa Dios para sa imo kinabay, dili gito ihatag sa Ginoo para sa imo. Amen. So the Bible says, ye lust. The Bible says in James, balik ta diri, nawala akong kuan. James chapter number 4 in verse number 2. The Bible says, James chapter 4 in verse number 2, ye lust, kamo nagakaibog o wala nakaangkon, and have not. Kamo nagpatay o nagtinguha og makaangkon o dili makakuha. Kamo nakigaway og nakigubat apan sa gihapon wala makaangkon. Tungod kay kamo wala nangayo. Kamo nangayo o wala nakadawat. Nakita niyo na siya? Everyone is encouraged to ask for the Lord. Amen. Tanan, gi-encourage nga mangayo diya sa Ginoo. Pero may gala na ay requirements mga igsoon na dapat sundo nato aron kita makadawat ta. Kay gingon sa Biblia, sa versikulo 4, kamo nangayo apan kamo wala nakadawat. Nganuman tungod kay sayop ang inyong pagpangayo. So kung sayop ang atong pagpangayo, then dili ta maka-expect nga kana moabot sa atong kinabuhi or ihatag sa Ginoo sa atoa. Okay? So gingon sa Biblia, kay tungod kay sayop ang inyong pagpangayo aron kamo mo usik-usik niini sa inyong mga kaibog. Na mao na nga nay mga butang sa kanang amount nga kwarta nga atong ginapangayo sa Ginoo, wala niya, dili niya ihatag sa atong maygala because God knows nga kung ihatag diya na sa atoa, pwede gud ihatag sa Ginoo maygala ang kanang amount katong ipangayo sa Ginoo, pero basin maigsoon dili ka kay balong mudala nang butang. So di na lang niya ipadayong hatag. Amen? Kay sa stewardship pa lang bagsak na ta. Sa management pa lang bagsak na ta. Amen? So kung ikaw kay balo ka mismo nga dili nimo na kaya i-handle kana nga butang mga igsoon, then nganong mangayo man ka nga butang. Bunga lang na sa imuhang kaibog nimo. Amen? So, importante nga ang atuang motibo nato mga igsoon, tama gid siya, sakto gid siya, no, tarong gid ato ang motibo nato. Kasi kung dili ta magbantay mahigala sa atong kaugalingon nato, kung atuwa lang kita na itong sarili nato ba no, ay, ma-realize nato ba ngay, kani nga butang gipangay lang day nako nino tungod kay naibog lang day ko ani. Oh, di ba? So tanawa, the proper motive for prayer is not to get our will done in heaven, but to get God's will done in the earth through us. Siguruhon nato nga kung naay butang, moabot sa atong kamot, ihatag sa Ginoo, ihatag sa Ginoo sa atoa, siguruhon nato nga kung gamito nato nga butang or dalhon nato nga butang, ang Ginoo nahimaya siya. Okay? Because the Bible says, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Too often po, kita mag-spend sa tong time sa pagampo mga higala, seeking a change in our circumstances. You know what? Mali na mag-ampo ta mga higala nga tanggalan ni nga problema. Kung natin problema, Lord, please, tanggalan ning problema sa akong kinabuhi. You know what mga higala, paminaw mo, dili ka na ang tama nga iampo nato. Ang tama bitaw nga i-pray nato diha sa Ginoo kung natay problema, Lord, tabangi ko Ginoo, unsaon nako Lord God pagdalaan ni nga problema. Unsay dapat attitude nako kung nako ingon ani nga problema sa akong kinabuhi. Amen. Kay usahay mga igalan mag-ampo nga tanggalon sa Ginoo ang problema, dili na tanggalon sa Ginoo mga igsoon. Because makakita ta na sa iyang pulong many times nga naay mga katawhan niya mahigala nga nagampo sila nga kwaon sa Ginoo ang ilahang problema pero wala gitanggal sa Ginoo, pero ang Dios naghatag lang og igong nga grasya para sa ilaha. Usa sa mga mahatan akong example sa inyo mao si Apostle Paul. Si Apostle Paul mahigala, he besought the Lord 3 times. Ngayon sa man, huwag tangon ang iyahang infirmities niya. But God did not remove his infirmities. Instead, giingnan siya sa Ginoo, my grace is sufficient for thee. Amen. Importante may gala, mag-pray ta og right attitude pag naay circumstansya or problema or sitwasyon nga moabot sa atong kinabuhi. Kay, you know what, makita ninyo may gala in the Bible, nga naay mga sitwasyon gyud nga wala gyud gitanggal sa Ginoo ang problema,
Pero diha sa problema, ang Dios naguban sa iyang mga katawhan o naghatag og grasya sa ilaha. Ug diha mga higala taliwala sa problema, ang Dios nagbantay sa iyang mga anak o nagprotekta sa ilaha. Another example ana, ang mga disciples ni Kristo. Amen. Wala mga igsoon, paminaw mo, ang mga disciple ni Kristo, they are following God's will. But even though they are doing God's will in their lives, wala sila gi-exempt sa Ginoo sa mga bagyo sa kinabuhi. Still, gi-allow sa Diyos nga matubang silang mga bagyo. But even in the storms, mga igsoon, paminaw, ang Diyos naghatag og grasya sa ilaha. Amen? So, dili gyud totally, dili gyud kwaon sa Ginoo atong mga problema. I-allow niya na alam ng problema gyapon sa ato may galang, pero ipakita niya sa tua nga bisan kita natay ginatubang nga mga pagsulay sa atong kinabuhi, ipakita niya sa tuwa nga mas labaw siya o mas dako siya kaysa sa ato ang mga problema. Amen? So, ang tama nga motive sa pag-ampo, mga igsoon, is mag-ampo ta nga ang iyang kabubuton maoy matuman sa atong kinabuhi, dili ang ato ang kabubuton. Amen? Kay dili man kita ang king, dili man kita mga igala ang kanang ang sovereign, ang Diyos man. Amen? So, kita mag-learn na may gala nga iyahad yung kabubuton ang masunod sa atuang kinabuhi. Ikaduha mga igsoon. Ikaduha, we must have a proper method. Proper method. Now, nagtudlo ang atuang Ginoo Hesukristo about the gitawag ni siya Lord's Prayer. Pero dili ni siya Lord's Prayer mga igala. Mao lang ni siya mga igsoon ang ginatawag ba no skeleton kung asa ba no nga maoy kung asa i-build na to ang ato ang prayer na to. Dili ni siya ang prayer nga dapat memorize na to, pero mao ni ang prayer nga murag guide na to. Amen? So gitawag ni siya the Lord's Prayer, ang uban gitawag ni siya the Disciples' Prayer, but it is really the model prayer. So naay mga pipila ka mga elemento if we want our praying successful. So gi-mention ni siya ni Ginoong Hesukristo. Again, this is not a prayer that is to be prayed repetitiously, but rather it is a skeleton, outline, okay, skeleton, around which we can build our prayer. Bali, mura ni siya gambalay ba or framework ba, no? Nga musuporta sa ato ang kabugaton sa atong pag-ampo ug aron ang ato ang pag-ampo mahimo nga kahimuot or kahimutan diha sa Ginoo. Amen? So, paano man atong pag-ampo mahimong kahimutan sa Ginoo? Number one, dapat na ginatawag proper direction. Proper direction. Well, ang gitudlo mga higala sa ato ang Ginoo Hesukristo diri nga kung kita mag-ampo, we must direct our prayer to God. Amen? So, Jeremiah chapter 33 verse 3 says, "Call unto me and I will answer thee." So tanawa, ang pulong sa Dios nagtudlo nga kung kita mag-ampo ta, kinsay tawagon nato ang ato ang langit ng Amahan. Ang atong tawagon ang Dios. So kung kita mangayo og anything sa Ginoo, ang ato ang prayer i-direct nato i-direct nato sa Dios mga higala. Amen? I-direct nato sa iyaha. Because, sultihan ta mo, prayer doesn't change anything but I believe God does. Amen? Pag ato mga igsoon, i-direct atong prayer diya sa Ginoo, nagtuo ko ang Dios ang muusab sa atong circumstansya. Ikaduha, dapat sa prayer na I praise and thanksgiving po. Na I praise and thanksgiving. The Bible says 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." So sa pagampo mga igsoon, importante na ay pagpasalamat, na ay adoration, o na ay pagdayeg diha sa Ginoo. So always take time to worship the Lord in prayer. Amen. So praying is an act of worship, gihapon na siya. That's why when you pray, importante nga magpakita jud ka og taas kayo nga pagtaho diha sa Dios mga igsoon. Amen. Because when you pray, ang imong kaistorya ang Dios. Amen. It's not the pastor, it's not anyone but the Lord mga higala. So always take the time to give praise and to thank God for what He's done and for who He is in your life. Amen? Ikatulo, prayer put concerns for God's kingdom.
ang giingon sa atong Ginoo Jesucristo, thy kingdom come. So unsa man ang usa sa mga dapat pangayoon nato sa Ginoo kung mag-ampo ta? Pangayoon nato sa Ginoo ang iyang paghari sa atuang kinabuhi. You know what? Ang ginaingon diri no, thy kingdom come. Ang buti pa sa diri, mga igsoon, ang paghari sa Dios diha sa imong kasing-kasing. Amen. Mo na ibot pa sa, moabot ang panahon nga ang Dios maghari siya. Okay, sayang manghari siya may sa tanan mga igsoon. Pero ang ginamin diri, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. It means may gala ang atong heart nato maghari ang Dios. You know what? Kung ang Dios maghari sa tanang kasing-kasing sa mga tao na ikalinaw di sa kalibutan. But why is it na igubot, na kasamok, na mga krimen, na violence, may galang nagakahitabo di sa kalibutan kay dili ang Dios ang naghari sa kinabuhi o sa kasing-kasing sa uban nga mga tao. So usa sa mga iampo nato, thy kingdom come. Amen? Ang paghari sa Dios sa kasing-kasing sa mga tao, sa ato ang kinabuhi may gala. Unya ikaw pat may gala, pray for God's will. Mag-ampo ka para sa kabubuton sa Dios. Iabrin yung mga Biblia, di ba yung sa Bible? Sa siya, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So pray for God's will. Always pray for God's will. Lord, unsa man jud ang imuhang kabubuton? Amen? Pray for God's will. Tanawa may gala. 1 John chapter 5 verse 14 and 15. 1 John chapter 5 and verse 14 and 15. Nangyong the Bible may gala in 1 John chapter 5 in verse 14 and 15. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will. Nakita nyo na if we ask anything, you can ask anything to God. Pwede ka mga ibisag unsa nga butang diha sa Ginoo. Basta according sa iyang will. Okay? Kung mag-ampo ka against sa iyang will, let me tell you, dili gyud na ihatag sa Ginoo sa imo ha. Pero kung according sa iyang will, pangayo sa Ginoo. Amen? Wala ka gilimitahan sa Dios. Okay? If we ask anything according to His will, tanawan sunod, He heareth us. Verse number 15. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions, kita nasayod nga kita nagbaton sa mga pangamuyo nga atong gitinguha gikan kaniya. Amen? Kana ba nung kibaluta nga gidungog nata sa Ginoo, nga gidungog sa Ginoo itong pag-ampo, enough na siya. Amen? So, unsa yung next step nga ato ada may gala? As long as we know that God hears our prayers because we know that our prayers is according to His will, ayaw na og kabalaka may gala. Ang Dios kay balo na kanusa niya na ihatag sa imuhang butang. Okay, paabot na lang ka. Wait patiently to the Lord. Okay, dili kay magampo ka, you know ang imong gipangayo God's will, uyon sa iyang kabubuton, pero human mga igala nga nagampo ka, wala pa gani leading sa Ginoo, wala pa gani say direction gihatag sa imo, naghimo na kag action, mali na. Amen. Samtang imuha nang gipangayo diha sa Ginoo na, kay balo ka, gidungog na sa Ginoo, kay ang imong gipangayo, iyahang kabubuton, uyon sa iyang kabubuton may igala, then continue lang nga mag-faithful ka sa Ginoo. Amen. Keep serving the Lord gyapon. Keep worshiping Him. Amen. Keep winning souls. Okay? Keep seeking. Keep knocking until God will open doors for you. Amen? Ingon na mga igsoon. Sunod, padayon ta may gala. Ikalima, give Him your request. Give Him your request. Again, gisulti na ako sa inyo ha. When you give Him your request, be specific. Kung sa ibot pasabutan ng be specific, be complete. Amen. Be complete sa imuhang gipangayo sa Ginoo maigsoon. Mo na ibot pasabot may gala specific. Okay, give Him your request in Philippians chapter 4 verse number 6. Usa giyon sa Bible ay may gala. Be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests unsay sunod nga mapulong be made known. Let your requests be made known unto God. Amen? John 14 verse number 13. Palihog ta mga igala. Dali lang. Let's go there. John 14 in verse number 13. John 14 in verse number 13. Ang pulong sa Diyos nagingon diri sa tuwa. Sa versikulo 13, and whatsoever ye shall ask in my name,
that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Ug ang bisan unsa inyong pangayon diha sa akong ngalan, kana akong unsaon himuon. Gingon sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? Iya ko nung himuon aron ang amahan mahimaya diha sa anak. 15:16. 15:16. Unsay gingon sa pulong sa Dios? Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Amen? So, whatsoever daw, unsa may ibot sa whatsoever, bisag unsa mga igsoon, bisag unsa, you can ask anything to the Lord. Amen? Sunod, appeal po sa pag-ampo may galagi, itudlo sa itong Ginoong Hesukristo and forgive us our debts. Dili ba no? Forgive us our sins. Unsa man siya? The confession of our personal sin. Igala paminaw mo, kung dili ka kay balo magkonpisal sa imuhang sala at ubangan sa Dios, dili niya dunggon kung naa kay pangayoon sa iya. Dili niya dunggon imong request nimo. Mangayo jud ka sa Ginoo before ka mangayo sa Ginoo pasaylo, mangumpisal jud ka sa iya. Amen? Confess your sin to God. 1 John chapter 1 verse number 9. Dili ang sala sa imong silingan ang imong ikumpisal. Amen. Dili ang sala sa imong sa imong anak, ang imong sala. Okay, imong i-confess. Sunod, ikapito, the forgiveness of others. Learn to forgive the sins of others. If someone has wronged you, please forgive them. Amen? Dahil nakapasakit sa imuha, dahil nakasala sa imuha mga higala. Unya katong mga tao nga nakasala sa imuha, wala gyud nangayig sorry sa imuha, ikaw na lang magpasaylo sa ila. Amen? So forgive others. Kaya nga naman kanang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Ang gingon sa atong Ginoong Hesukristo, and forgive us our sins as we forgive our debtors. Mo ba na, di ba? Ang gitudo sa atong Ginoong Hesukristo. Because of time, padayon ta. Number 8, apply guidance and leadership. Appeal po mga higala sa atong pagpangayo po sa pag-ampo diya sa Ginoo ibanong paminaw. Pangayoon nato ang iyahang guidance ug iyang leadership. The Bible says, and lead us not into temptation. Amen. So kung ikaw mag-ampo, usa sa mga iampo po nimo ang leadership sa Ginoo diya sa imong kinabuhi. Ang iyahang guidance sa Lord, please guide me. Amen. Kay kung pangayoon nimo ang guidance ug ang leadership sa Ginoo may gala, dili jud kanya i-lead dito sa temptation. Amen? Oo. So, John 16:30, no? Because of time, wala tayo magbasa dira, but we need His guidance to make it. Amen? And I am glad, mga igala, nga nag-promise siya nga giyahan ta niya. Amen? And then number 9, for deliverance and victory. And lead us not into temptation. Unsa nga mga pulong, but deliver us. Unsa man ang deliver us? Kadaugan. Amen? Deliverance and victory. Pray for deliverance and victory. Christians, pwede mangutana sa inyo ha, nagmadaugon ka ba matag adlaw sa imong Christian life? Okay, kung may adlaw sa imong kinabuhi, nahulog ka sa sala, nahulog ka sa temptasyon, na kuanan ka, nadala ka sa imong emotion, nadala ka sa imong kasuko, nadala, you know what, ingon ana ba, nadala ka, nadani ka, nabira ka, nakuan ka, nahulog ka, napandol ka, wala ka nagmadaugon atong panahon sa imong kinabuhi. Amen. Kay kung ikaw nagmadaugon mga igala sa matag hagit nga niabot sa imong kinabuhi ba no, nakabarog ka sa panahon nga niabot to sila. Na mga tao mga igala nga nakapasuko sa imo pero na-control nimo ang imuhang temper nimo. Wala ka nagpadala sa imuhang emosyon. Amen? Oo. So nagmadaugon ka ato. Imbis ka magkuan kag kasuko, ang imuhang gipatigbabaw, ang imuhang gugma sa imuhang silingan. Amen? Oo, mao na siya mga higala, okay? So, importante na ay ginatawag kung sa to number 1 gani, proper na ginatawag mga igsoon, proper motive. Ang ikaduha, proper method, sistema, pamaagi, gitudlo to sa atuang Ginoong Hesukristo niya. Ang katapusan ug ang ikatulo mga higala, dapat natay ginatawag pod proper mood. Proper mood.
Unsa man na pastor proper mood. Now tanawan niyo din mga higala now because of time dili na to basahan in verses 5 to 13 mga higala makita ninyo dira unsa dapat ang mood nato, ang feeling nato kung kita mudul sa Dios, mosulod sa iyang throne of grace, makigistorya sa Ginoo, unya bangayo og anything diha sa Ginoo mga higala, importante nga naagyud tay faith gyud sa ato ang kasing-kasing. Mao nay proper mood. Kay kung ikaw may gala, wala kay faith diya sa imuhang kasing-kasing, believe me, God will not answer your requests. When we pray, we must believe God for the answer. Amen? Mao na dapat mga igsoon. Now, James chapter 1, palihog, iamin yung mga Biblia, dali lang quickly, mga tutada. James chapter 1, in verse 6 and 7. James chapter 1, verse 6 and verse number 7. Ingon din ang pulong sa Diyos, apan papangayua siya nga may unsa pagtuo. Papangayua kuno siya nga may pagtuo. Na kung ikaw nangayo ka diya sa Ginoo, aduna bay pagtuo nga kauban sa imong pagpangayo. Kay gingon sa Biblia, apan papangayua siya nga may pagtuo. Sa walay pag-unsa, duha-duha. Kay siya nga nagaduha-duha sama sa usa ka balod sa dagat nga gihuyop sa hangin o gituya-tuya. Kay ayaw tuguti kanang tawhana, versikulo 7, kay ayaw tuguti kanang tawhana sa pagunahuna nga siya makadawat og bisan unsa nga butang gikan sa Ginoo. So kung ikaw gaduduha ka, nakay pagduda, yun na nangayo ka pero walay inubanan nga pagtumay ison sultihan ta mo, dili na i-bless sa Ginoo nga prayer. Proper praying is an act of faith. You need to understand that. Jesus said, Mark 11 verse number 24, quickly, basahan nato ni. Mark 11 in verse number 24. Nagyon din pulo sa Diyos in verse number 24, mga igsoon, therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, unsa man, believe. Unsa gyud sa Bible, when ye pray, unsa kano? Believe. When ye pray, believe. That's what the Bible says. When ye pray, believe. Now, unsa? That ye receive them, and ye shall have them. When ye pray, believe. That unsa? Ye receive them, and ye shall have them. Proper praying is an act of faith. We must believe, or we shall never receive. Ikaw ang magpili. Nana sa imuha. Mutuo ka, o di ka makadawat sa Ginoo. You see, when we come before the Lord in prayer, we are to pray in faith and expectancy. Pamina mo may gala. Pamina mo, tanaw sa kunin yung mga igsoon. Dali lang, no? Isodin ako siya. Kung ikaw nag-ampo ka, nakibalo ka, kanay mo gipangayo nga butang, diha sa Ginoo, according na sa iyang kabubuton, please don't doubt. Okay? Believe and expect it. Believe and expect it. That it will come to your life. Okay? Ayaw lang butangi og kanang petsa. Kay dili na atua sa Ginoo na. Amen? So ikaw mo tuo og mag-expect ka, and sa siguro may igsoon moabot gyud na diha sa imong kinabuhi. Di ba naigingon ang pulong sa Dios mga igsoon? Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen? So ayaw pagluya, ayaw paghunong sa pagpangayo sa Ginoo, because in God's due time, in God's perfect time, you will receive if you faint not. You will reap if you faint not. Amen? Kana ang gingon sa pulong sa Dios mga igala. So, diri lang sa maghunong mga igsoon. And I hope nga naamoy nakatunan sa atong mensahe. Again, mga igala, dapat natay gitawag unsa to proper motive. Ikaduha, proper method. Unsa man ang method? Pamaagi sa pag-ampo, sistema sa pag-ampo. Gitudluan ta sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? Ikatulo, proper mood. Unsa dapat ang proper mood nato? Dapat natay faith. You know why? Because God honors, number 1, faithful praying. Ikaduha, God honors specific praying. Ikatulo, God honors childlike praying. Unsa man ang childlike praying? Kanang ampo ba? Kana ba ng prayer nga naay humility. Childlike praying ang tawag ana. So ay ikaw mga igala, ayaw
ikaw na gani nangayo mga higala, ikaw pa'y mag-demand sa Ginoo. Ayaw pag-demand, okay? Okay, makahangyo lang ta sa Ginoo, dili ta makademand sa iya mga higala. So, childlike praying, always humble yourself in the sight of God and He will lift you up. Amen? Kanang gingon sa pulong sa Dios. So karon may higala, ato'y dukot itong mga ulo, piyo na ito mga mata. So karon nakakato na gikan sa pulong sa Dios unsa ang proper way sa pagpangayo sa Ginoo aron makuha nato ang attention sa Ginoo. Okay? Naigitudlo niya proper motive. Mag-ampo ta, no? Ang proper motive is mag-ampo ta in God's will. Dili mga higala ato ang will. Ikaduha, proper method katong gitudlo sa atuang Ginoong Hesukristo. Ikatulo, proper mood. Unsa dapat ang atuang mood? Dapat na ay faith ang atuang kasing-kasing when we pray to God. The proper mood for prayer is absolute faith and dependence that God will do as He has said He would do. Magampo ta. Father in heaven, salamat Ginoo sa imuhang pulong sa mensahe nga gihatag nimo sa amo karon nga gabi for teaching us how to get your attention and what is the proper way of praying. Salamat Lord for the wisdom. Salamat Lord God for the additional knowledge Lord nga na dawat namo gikan sa imuha karon nga gabi. Lord, I pray that you move the invitation. Basin Ginoo sa mong kinabuhi na mga area sa kinabuhi namo, kinahanglan namo Lord God change ang amo Ginoong paagi sa pag-ampo kay basin Lord God many times siguro sa life sa imong makatawhan nag-ampo sila nga Lord dili ang imong kabubuton ang matuman sa ilang kinabuhi kundi dili ang ilang kabubuton. Basin Lord God pud nga mali ang ilahang method sa pag-ampo Ginoo, wala nila Lord God gisunod ang katong guide nga gihatag nimo sa ilatong framework Lord God. And basin Lord God na mga katawhan po nimo dinhi nga ang mood sa ilang prayer Lord is not right. Base nagpray sila, nakistorya sa imuha, ning duol sa imuha, ning sulod sa imong throne of grace. But Lord, deep inside, diha sa ilang kasing-kasing, wala gyud Ginooy faith sa ilahang heart nila. Even though kay balo sila nga ilang gipangayo diha sa imuha Lord, is according to your will, but still nagdoubt sila, nagduha-duha sila. Lord, tabangi sila, Lord God. Kung kanang ang butang sa ilang kinabuhi, kinahalan usbon, I pray, Lord, nga mausap ka na karong gabi. Kani, Lord, among ginaampo. Bless the invitation, Lord God. I pray this in Jesus' name. Pabilin natin sa pagpiyong sa tumatad, pagdong sa mga ulo. Manindog ta mga igsoon. Amot kung unsay paglihok sa Ginoo diha sa imong kasing-kasing, but I believe may higala